Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, muli tayong nagkakatipon sa ating ikalawang simbang gabi upang kasama ng mahal na Birheng Maria, tayo ay patuloy na maghanda at manabik sa pagdating ni Jesus. Sa natatanging paraan sa misang ito, ipagdasal po natin ang ating Santo Papang si Francisco na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Nawa ay pagkalooban siya ng Panginoon ng malakas na pangangatawan, ng malinaw na kaisipan at ng matatag na kalooban upang patuloy niyang paglingkuran ang simbahan. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan at ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa mapagpatawad na pag-ibig ng Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at ang prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang tinapay ng buhay at ang kalwalhatian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa rin ang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahiligan, naguluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ang banal Panginoon Jesus Cristo, sama ng Espiritu, sa kalahati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria. Sa pag-akon ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapatin nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi,
Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina ninyong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Karunungan ng may kapal, tanay yung pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed.
Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Hosafat, at si Hosafat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam, na ama ni Akaz, at si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid, panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud, si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, alam niyo po ba yung kanta na ang title ay People? Sa simula ng kanta, ang lyrics ay ganito: People who need people are the luckiest people in the world. Sino po ang nakakaaltanda ng awiting yon? Yung pong awiting yon ay sumikat noong 1964. Kaya kung natatandaan ninyo ang awiting yon, magkakaalaman ng edad. People who need people are the luckiest people in the world. Yun daw mga tao na kinakailangan ang kapwa-tao ang siyang pinakamapalad sa buong mundo. Alam niyo po, bihira nang marinig ang awit na yan sa panahon natin ngayon. No? Laos na yung kanta. Siguro dahil laos na din sa ating pananaw yung sinasabi ng kanta. Kasi sa mundo natin ngayon, yung mga taong kailangan ng ibang tao para sila mabuhay, sasabihin natin, ako, hindi mapalad yan. No? Ang tunay na mapalad sa pananaw ng mundo ngayon, yung mga taong kayang tumayong mag-isa, yung mga independent, yung mga taong hindi kailangan ng kapwa, yung hindi umaasa sa iba, kayang mag-isa. Kapag ganyan ang isang tao, sasabihin natin, maswerte siya, no? Mapalad siya, kayang-kaya niyang mag-isa. Kaya nga sasabihin ng mga magulang sa kanilang mga anak, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. No? Matuto kang mapag-isa, no? Independent, huwag kang aasa sa iba. Yan ang tingin nating mapalad.
Pero yung mga taong palaging nakaasa sa iba, yung mga taong humihingi ng tulong, yung mga taong sinasabing hindi nila kayang mag-isa at kailangan nila ang iba, sasabihin natin, ako, hindi mapalad yan. At sa mata pa nga ng iba, pabigat ang mga yan. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos mismo nangailangan ng tao para matupad ang kanyang mga plano. At yan ang pinapakita sa atin ng ating mga pagbasa ngayong ikalawang simbang gabi. Sa ating unang pagbasa, pinili ng Diyos si Juda mula sa mga anak ni Jacob, 12 anak ni Jacob, pinili niya si Juda upang sa pamamagitan ng lahi ni Juda, isisilang ang isang hari. At sa Ebanghelyo, ipinakita sa atin kung sino yung haring isisilang mula sa lipi ni Juda. Ang ating Ebanghelyo ay isang napakahabang listahan ng mga pangalan ng mga ninuno ni Jesus, mula kay Abraham hanggang kay Jesus. Pero hindi lamang ito mga listahan ng pangalan. Ang pinapakita sa ating Ebanghelyo ngayon ay yung mga tao na kinailangan ng Diyos upang matupad ang kanyang pangakong magsusugo ng Mesiyas, ng hari, ng tagapagligtas ng sanlibutan. Pwede namang sumulpot na lamang si Jesus sa mundo. Bigla na lamang siyang nagpakita sa mundo. O kaya pwede rin namang biglang bumukas ang langit at bumababa mula sa isang karwahe si Jesus na anak ng Diyos. Pwedeng gawin ng Diyos yon. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Pumili siya ng mga tao. Pumili siya ng isang lahi upang doon sa mga taong yon at sa liping yon, isilang ang tagapagligtas. Kinailangan ng Diyos ang bawat isang pangalang narinig natin sa ating Ebanghelyo ngayon upang maganap ang kanyang plano para sa mundo. Mga minamahal na kapatid, kasama sa pagpapakumbaba ng Diyos ay yung kanyang pangangailangan ng tulong ng tao. Hindi ba kayo nagtataka dun sa sinabi ko? Ang Diyos, bagamat siya'y makapangyarihan, bagamat siya'y malakas, bagamat kayang-kaya niyang gawin ang lahat, pero kasama sa pagpapakumbaba ng malakas, makapangyarihang Diyos, ang kanyang pangangailangan sa ating mga tao. Kinailangan niya ang napakaraming tao upang sa pamamagitan nila ay isilang si Jesus. Kinailangan niya si Jose at si Maria upang maging mga magulang ni Jesus. Kinailangan niya ang mga alagad na pinili ni Jesus upang magpatuloy ng misyon ni Jesus dito sa lupa. At hanggang ngayon, kinakailangan pa rin niya ang tulong nating mga tao upang ang kanyang mabuting balita ng pagmamahal, pagpapatawad, awa at malasakit sa isa't isa ay patuloy na maipahayag at maipadama sa ating mundo. Mga minamahal na kapatid, kailangan tayo ng Diyos. Kailangan ka ng Diyos sa pagpapatuloy ng kanyang gawaing pagliligtas sa mundo. Kaya nga hanggang ngayon tayo'y naririto dahil alam natin kinakailangan ng Diyos tayo. Kinakailangan niya ang tinig natin para ipahayag ang mabuting balita sa ating panahon ngayon.
Paano na lamang kung wala tayo na magsasabi sa mundo tungkol kay Jesus? Sino pa ang magsasalita tungkol kay Jesus? Paano na kung wala tayo na dadamay sa kapwa, tutulong sa isa't isa, upang ipadama na ang Diyos nagmamalasakit sa atin? Tayo ang nagpapatuloy sa gawain ng Diyos at kinakailangan tayo ng Diyos. Kailangan ka ng Diyos. Tila baga nakasalalay ang Diyos sa iyo. Mga minamahal na kapatid, kung ang Diyos kinakailangan ang tulong nating mga tao, bakit tayong mga tao ayaw nating kilalanin na kailangan natin ang bawat isa? Bakit parang nagyayabang pa tayo? At may mga pagkakataon na sasabihin natin, hindi ko kailangan ang tulong nyo. Akala nyo, hindi ako mabubuhay nang wala kayo? Kayang-kaya kong tumayo ng sarili ko kahit wala kayo. Hindi ko kayo kailangan sa buhay ko. Kung ang Diyos kinakailangan tayo, sino tayo para sabihin hindi natin kailangan ang bawat isa? At mas lalong sino tayong sabihin na hindi natin kailangan ang Diyos? Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, pasalamatan natin ng Diyos sa napakaraming tao na tumulong sa atin, nag-aruga sa atin, nag-alaga sa atin, nagpalaki sa atin, nagturo sa atin ng maraming bagay, humubog sa ating pagkatao. Sa misang ito, ipagpasalamat natin sila sa Panginoon, sapagkat sila ay ginamit ng Panginoon para makarating tayo sa ating kinatatayuan ngayon. Kung paanong napakaraming tao ang nagtulong-tulong upang dumating ang manunubos ng mundo, napakarami ring tao sa ating buhay ang nagtulong-tulong upang magkaroon tayo ng buhay, upang tayo'y magkaroon ng mga bagay na nasa sa atin ngayon, at upang maabot natin ang antas kung nasaan man tayo ngayon. Huwag tayong magyabang na hindi natin kailangan ng iba. Kailangan natin ang bawat isa. At kailangan nating tanggapin yan. Kailangan natin ang bawat isa. Kasi yung pangangailangan natin sa bawat isa, ang pinakamatibay na buklod natin. Our need is our strongest connection to each other. Sapagkat pare-pareho natin kailangan ang bawat isa. Salamat sa Diyos sa napakaraming taong Kanyang ginamit upang turuan, hubugin, at bigyan tayo ng ating buhay. Dalhin tayo sa ating kinalalagyan ngayon. At pasalamatan natin ng Diyos sa mga taong ito. Maganda nga siguro na sa araw na ito, kung may panahon tayo, ilista natin yung mga taong yan upang sila'y tunay na maipagpasalamat natin sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid, people who need people are the luckiest people in the world. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan ka ng iba. Kaya huwag kang madamot dahil kailangan ka ng iba. Kailangan natin ng isa't isa, kaya huwag tayong magmamayabang na kaya nating mag-isa. Tunay tayong mapalad kung tinatanggap natin ang pangangailangang ito, nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamahalan, nagkakaisa. At higit sa lahat, kailangan natin ang Diyos. Yan ang panawagan natin ngayon.
habang hinihintay natin ang pagdating ng tagapagligtas. Halina, Jesus, sapagkat kailangan ka namin. Halina, Jesus, at iligtas mo kami sa lahat ng hirap na pinagdaraanan namin. Halina, Jesus, sapagkat hindi namin kayang mag-isa. Mga minamahal na kapatid, kailangan po natin ng bawat isa. Kapag dumating yung punto na sinasabi nating hindi na natin kailangan ang iba, nakakatakot po yun. Kasi ibig sabihin nun, hindi na rin natin kailangan ang Diyos. Magsitayo ang lahat. Bilang mga taong marurupok at mahihina, idinudulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Ama sa langit, na dahil sa kanyang habag at pag-ibig, ay nagnanais na tayo ay maligtas at matutuhan ang katotohanan. Sa bawat kahilingan ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kaparian naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga, lalo na ang mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihang nasa bawat isa sa atin, maging mapagmahal sa lahat ng nakakasalamuha natin, at umiwas sa paghusga sa nalilihis ng landas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naligaw ng landas at nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag at pagtatakwil, naway makatagpo ng pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mabuhayan ng loob at palakasin ng pagkabatid na sila ay mahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mamahinga sa kapayapaan ng langit magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ilahad natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Alalahan din natin ang mga taong nangangailangan ng ating panalangin. Isama natin sa misang ito ang ating Santo Papang si Francisco at gayon din ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito. Ama naming nasa langit, palakasin nawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ng mga alalahanin sa mundo ang aming mga pag-iisip, at huwag nawang mapangibabawan ng kasamaan ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang gabing tahimik, payapa't madilim, nabalot ng liwanag, hudyat ng pagdating.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan, upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapating mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Taglayang mga pusong nananabik sa pagdating ng tagapagligtas, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit, ayon sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang Kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa mga kapatid natin na nasa labas, pinapakiusap po namin na manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan. Ang ating pong mga lay ministers ang lalapit sa inyo para magbigay ng komunyon. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabin nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating ikalawang simbang gabi. Maraming salamat din po sa mga sumusubaybay at kasama natin sa ating live streaming ng pagdiriwang na ito. At nais ko rin pong pasalamatan ang mga kapatid natin na nakatayo sa likod. Ganun din po yung mga nasa labas na matyaga at buong pagpapasensyang nakikiisa sa ating pagdiriwang. Salamat po sa inyong lahat sa pagsunod sa ating mga protocols para sa ligtas na pagdiriwang nating lahat. Nais ko rin pong pasalamatan si Monsignor Bernie Pantin na nakiisa sa ating pagdiriwang ngayon. At nawa po ay patuloy tayo sa ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Nakakadalawa na po tayo. Sana po ay makumpleto natin, 7 araw pa. Sana walang a-absent. At nawa ang mga sakripisyo natin sa mga araw na ito ay ialay natin, lalong-lalo na sa pagbawakas ng pandemic na ating pinagdaraanan. Muli po maraming salamat sa inyong lahat. Salamat din po sa mga volunteers, sa servants at sa staff ng Manila Cathedral sa inyong masipag na paglilingkod para sa sambayanan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.